Ewan ko. Medyo nakakapagtaka siya. Pero, hindi ko naman itatanggi. Interesado ko. No and no! It's cheating! Pinagtatalunan pa ba talaga to? Ewan ko. Wala akong alam dito. Mahiwagayu. Home to all creatures, big and small. Puwera na lang sa mga tao. You know how that goes. If you've been wondering bakit tila merong, tulad nga ng sabi ng mga tao, magical powers ang mga multo, blame Mahiwagayu. This is where we develop our ghostly instincts. Learn scaring techniques long used by our monster ancestors. Sabi nga ni Mang Barang, nagtagal ang komunidad natin dahil sa mga kaalaman na ipinasa sa atin ng ating mga ninuno. Ang maika na pinagsisikapan niyong pag-aralan dito ay sagrado. Huwag niyong paglalaruan ito. Pero dahil matagal na nga ang mahika na to, karamihan sa mga libro at sulatin na meron kami ay kumupas na sa haba ng panahon. Balita ay sinusubukan naman daw ng konseho na gumawa ng mga bagong kopya. Ngunit mukhang natatagalan dahil mano-mano lang ang pagsulat nila sa mga to. And that is why, my friends, I have called you for a very important meeting today. Wala kang authority gawin to, Maria. Excuse me, you may be class president, but I'm school paper editor-in-chief. Wala pa rin. Doesn't matter. What matters is my very important report on a very important subject plaguing our school today. Ang agimat. Totoo ba na may agimat? Mas nakakapagtaka kung wala. Maniniwala ka ba si Althea na unahan niya pa ang matutunan yung invisibility spell? Wow, bro. Huwag mo naman siyang husgahan. Besides, pati naman si Bea nauna sa'yo. Manglilili yan. Natural. Invisible na siya agad. Sorry naman eh. Order! Hindi ko kayo dinala dito para mag-away. Gusto kong mapag-usapan tong nangyayari sa atin kasi concerning na siya. Anyway, here's what I have. See for yourself. Anong napapatunayan nito? Guys, anong pagkakaiba ng dalawang picture? Yung isa, yung totoong pagkatao niya. At yung isa, unandaraya siya. Emil. No, hindi yon. This is that one time na akala natin nawawala yung bag ni Althea. Sobrang balisa niya to the point na nakakapagtaka na siya. Gamit niya yon, Maria. Ano bang ine-expect natin? Sabel, you don't understand. My curiosity and natural inclination to be suspicious is the reason why I am a journalist. And it is also what led me to discover this. Yung araw na nawalay siya sa bag niya ay yung natatanging araw lang din na hindi na siya nag-participate sa klase. Magbuhat nung nagsimula na siyang maging magaling. Alam ko sabi-sabi lang, pero mukhang totoo nga na may agimat na kayang buhayin ulit yung mga kupas na libro natin. Isipin niyo kung gaano kalaking tulong yon. Maria, makukuha mo na sana yung loob ko. Pero hindi ako sasang-ayon sa'yo dito. In-interview mo na kami kanina. Alam mo na yung sasabihin ko. Parang walang inabilin si Mang Barang sa atin na huwag niyong paglalaroan ito. Mukhang maganda naman yung epekto ng agimat kay Althea eh. Pero nakita mo ba gaano siya nahirapan nung nawala sa kanya yung agimat? Masyado siyang umasa doon. Parang wala siyang alam gawin pag sarili niya na lang meron siya. At yun na yung mga sabab kaya katamot ang agimat. Huning dapat, nagamit tayo ngan. Maging yakasingan fair pagkatsuya mo kayo. Dapat din nating magbante makanano yung gamitan. Para siguro tamong istuya. Nagiso sobra. Balamot ang malyari kang Althea. Nung huli, lalo na mo nga pasakitan ng agimat. Ano daw? Basta, aminin niyang mali yung ginawa niya sa ayaw at sa gusto niya. Emil, Sige, puruan mo. Kala ko walang pasok ngayon. Kanina ko pa kayo hinihintay. Bandurugas ka! Aminin mo na gumagamit ka lang ng agimat. Ano? Akin na yan. Balik mo yan!
Ito na pala ha. Hindi nyo naiintindihan. I had to. Nahuhuli na ako. Di na ako makasabay sa inyo. Ito na lang yung nakatulong sa akin. Althea, alam kong nahihirapan ang lahat sa mahiwagayo ngayon. Ngunit, hindi ko maiwasang mabahala sa'yo. Minabuti kong maibigay sa'yo ang lahat ng pinakamaayos na materyales na mayroon tayo rito pagkat alam kong kailangan mo ang karagdagang tulong na ito. Ngunit, wala akong nakikitang masyadong pagbabago. Alam namin. Alam ko. Intindihan ko naman kung bakit kinailangan mo tong gawin. Nahirapan na rin ako lalo na wala tayong matinong gamit. At alam ko kung ako yung nakakita sa agimat, gagamitin ko rin. Siguro dapat lang talaga hindi mo sinikreto sa amin. Lalo na alam mong lahat ay nagtsatsaga sa ganong sitwasyon. Althea, saan ba nanggaling to? Napulot ko lang. Guys, hindi ako nagsisinungaling. Napulot ko lang talaga. Okay, so wala nakakaalam sa mga. Paano siya gumagana? Generatus Magica. Wow! Latin ba yon? Paano mo nalaman yon? Nagpakita sa akin yung agaymat kasama nito. Oh, that's a little scary. Paano niya tayo narinig? Patingin nga niyan. Mang Barang, Nakita ko ang latalayin na ginawa ni Maria patungkol sa isang kakaibang mahika. Isinulat niya rito ang lahat ng nalaman niya, pati na rin ang iba-ibang panayam ng mga estudyante tungkol sa agimat. Mukhang may dahilan talaga bakit ikaw ang punong patnugot ng ating paaralan. Ngunit, ano to? Bakit may ganito? Are you satisfied with this? If you want to generate a different spell, say Generatus Magica again and specify what magic you want. Oh, hindi ko po napansin yan. Sa nakikita ko, mukhang may maitutulong naman itong agimat. Ngunit dapat makahanap tayo paraan para masiguradong lahat ay may oportunidad na gamitin ito. Sa karagdagan ay dapat mabantayan kung paano gamitin ang mic nito para masiguradong nagagamit siya ng wasto at responsable. Lalo na may nakikita akong mga impormasyong walang batayan. Hindi ko alam kung saan galing ng agimat ang ilan sa mga nakasulat dito. Bala mo lang ako sinabi ni. Ano raw? Mang Barang, kung pwede po akong magsalita. Maria. Siguro po, bago ipagamit ang agimat, mas makabubuti po kung pag-aaralan muna ng masinsinan ng konseho ang kapangyarihan neto. Lalo na nga po ay walang nakakaalam saan ito nanggaling. At kung paano niya na lamang may ganito tayong problema, ako lang ba yung natatakot doon, guys? Tama ka, Maria. Dadalhin ko muna ito sa konseho para mapag-usapan ng maayos kung ano ang maaari natin gawin dito. Paumanhin na rin sa lahat at hindi namin ito na-aksyonan agad bagamat nakarating sa amin ang mga usapin patungkol sa agimat. Marahil ay matututunan naming makinig ng mas maigi sa mga hinanaing ng mga estudyante, lalo na't hindi nga patas ang mga karanasan nyo. At marahil din ay panahon ng matuto tayong tumanaw sa labas ng nakasanayan natin. Junior! Pasaway kang! Hala, Nang nangyari? Ano ba siya? tumabi ka dyan! Tingnan nyo! Mukhang bawas na tayo ng isang problema. Pagkatapos ng mataimtim na usapan, napagdesisyonan ng konseho na durugin na ang agimat sa mga mas maliliit na piraso. Sa ganitong paraan ay magagamit na ng lahat ang kapangyarihan ng agimat. Nakabantay ang konseho tuwing gagamitin namin ang agimat, or rather, ang mga piraso neto. Pinapayagan lang kaming gamitin ito para sa mga mahika na kabisado ni Mang Barang.
para masiguro nila na tama ang ginagawa namin. At na hindi kami ipapahamak ng agimat. At sa lahat ng susuway, of course, there will be consequences. Kapag tapos na ang klase, ibabalik na namin ulit ang mga piraso ng agimat para matago na ulit ng konseho. Malaking tulong siya. Huwag lang talagang sasobra. Everything in moderation, boy. It's okay. Basta hanggang doon lang siya. Sa katapusan ng araw, ito pa rin ang dapat inaasahan. Hindi yung... agimat. Feeling ko, mas naiintindihan mo ng mga klase ko ngayon kung paano makakatulong yung agimat. Mas okay din na may klaro at matino ng guidelines ngayon. Less judgment, alam mo yun? Ha! Tignan mo! Ang bilis! Mag-iingat pa rin sa paggamit. Ngayon, what does all of this mean for our traditional ways of learning magic? Sa totoo lang ay mahirap pa ring sabihin. But if the magic of the agimat is truly here to stay, at least masasabi natin na we tried our best to do something. And we're still approaching the subject with a lot of caution. Sa ngayon, ang kaya na lang nating gawin ay mamag-asang tama ang landas na tinatahak natin. End of report. Generatus Magicum. Ha?